Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus 5 hanggang 10. Si Aaron, sapagkat hinudyatan ng mga anghel, ay humayo upang salubungin ang kanyang kapatid, na matagal nang nalayo sa kanya. At sila ay nagtagpo sa kalagitnaan ng malungkot na ilang malapit sa Horeb. Dito sila nag-usap at sinabi ni Moises kay Aaron, ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. Magkasama silang nagtungo sa Ehipto at nang makarating sa Goshen, ay kanilang tinipon ang mga matanda sa Israel. Inulit ni Aaron sa kanila ang lahat ng sinabi ng Diyos kay Moises at ang lahat ng mga tandang ibinigay ng Diyos kay Moises ay ipinakita sa harap ng bayan. At ang bayan ay naniwala at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang kapighatian at iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Si Moises ay inatasan ding maghatid ng balita sa hari. Ang magkapatid ay pumasok sa palasyo ng mga paraon bilang kinatawan ng hari ng mga hari at sila'y nagsalita sa kanyang pangalan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Tanong ng hari. Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. Ang kanilang sagot ay, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay ng 3 araw sa ilang at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. Ang mga balita tungkol sa kanila at sa pansing iniuukol sa kanila ng mga tao ay nakarating na sa hari. Nag-alab ang kanyang galit. Bakit kinakalagan ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Wika niya. Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. Ang kaharian ay nakadarama na ng pagkalugi dahil sa pakikialam ng mga dayuhang ito. Sa kaisipang ito ay kanyang idinagdag. Narito ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon, at inyong pinapagpahinga sila sa mga atang sa kanila. Sa kanilang pagkaalipin, ang mga Israelita sa ilang banda ay nawalan na ng kaalaman tungkol sa mga utos ng Diyos, at sila ay nagsilayo sa mga iniuutos noon. Ang Sabat ay kinaligtaan na ng karamihan at sa mga ipinagagawa sa kanilang mga tagapag-atang naging mahirap para sa kanila ang ipangilin iyon. Subalit ipinahayag ni Moises sa kanyang bayan na ang pagsunod sa Diyos ang unang kondisyon ng pagliligtas. At ang mga pagsisikap upang maipangilin ang Sabat ay napuna ng mga nang-aapi sa kanila. Ang hari sa ganap na pagkilos ay inisip na ang mga Israelita ay may panukalang maghimagsik sa paglilingkod sa kanya. Ang di pagkasya, ang sanhi ng hindi paggawa. Titiyakin niyang walang panahon silang magagamit upang makapagpanukala ng ganong mapanganib na layunin. At kaagad siyang gumawa ng hakbang upang pahigpitin ang kanilang paggawa at supilin ang kanilang espiritu ng pagiging malaya. Nang araw ding iyaon ay nagkaroon ng utos na ang kanilang mga atang ay higit pang gawing malupit at mapagpahirap. Ang pangkaraniwang ginamit na materyales sa paggawa ng gusali sa bansang iyon ay ang tinutuyo sa araw na laryo. Ang mga pader ay pinakamagandang gusali ay yari dito. At
linalagyan ng bato sa harap. At ang paggawa ng laryo ay nangangailangan ng maraming bilang ng mga alipin. Tinuto yung damo na inihahalo sa putik upang magdikit-dikit, at maraming damo ang kailangan para sa gawain. Iniutos ngayon ng hari na hindi na magbibigay ng tinuyong damo ang mga manggagawa na ang maghahanap ng mga yaon para sa kanilang sarili. Samantalang ganun ding bilang ng mga laryo ang kinakailangan nilang gawin. Ang utos na ito ay lumikha ng malaking pagkalito sa mga Israelita sa buong lupain. Ang mga Ehipsyong tagapag-atang ay naglagay ng mga Hebreo upang subaybayan ang paggawa ng bayan. At ang mga taga-subaybay na ito ang nananagot sa mga ginawa ng nasasakupan nila. Nang ang utos ng hari ay ipinatupad, ang bayan ay kumalat sa buong lupain upang mamulot ng mga pinaggapasan sa halip na tinuyong damo. Subalit nasumpungan nilang mahirap ang magawa nila, ang ganun ding karaming magagawa. Dahil dito ang mga Hebreyong taga-subaybay ay mahigpit na sinaktan. Inisip ng mga taga-subaybay na ang pang-aapi ay galing sa kanilang mga tagapag-atang at hindi sa hari, at sila'y nagtungo sa kanya upang magsumbong. At ang kanilang daing ay sinagot ng, "Kayo'y mga pagayon-gayon, kaya't inyong sinasabi, bayaan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon." Sila ay inutusang magbalik sa kanilang mga gawain, na may pahayag na ang kanilang gawain ay hindi babawasan. Sa kanilang pagbalik, kanilang nakasalubong si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila, "Kayo naway tunghan ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa ninyong nakakamuhi sa mga mata ni Paraon at sa mga mata ng kanyang mga lingkod, na naglagay ng tabak sa kanilang mga kamay upang kami ay patayin." Samantalang si Moises ay nakikinig sa mga paninising ito, siya ay lubhang napighati. Ang paghihirap ng mga tao ay higit na nadadagdagan. Sa buong lupain ay nagkaroon ng pag-iyak ng kawalan ng pag-asa mula sa mga matanda at mga bata. At ang lahat ay nagkaisa sa pagpaparatang sa kanya na nakapipinsalang pagbabago sa kanilang kalagayan. Sa kapighatian, siya ay humarap sa Panginoon na umiiyak, "Panginoon, bakit mo ginawan ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Paraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito. At ni hindi mo naman iniligtas ang iyong bayan." Ang tugon ay, "Ngayoy iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Paraon, sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila sa kanyang lupain." At muli ay ipinaalaala sa kanya ang tipan ng Diyos sa mga ama, at tiniyak na iyon ay matutupad. Sa panahon ng pagkaalipin sa Ehipto ay mayroong ilan sa mga Israelita ang nanatili sa pagsamba kay Jehovah. Ang mga ito ay lubos na nalungkot sa tuwing minamasdan nila ang kanilang mga anak araw-araw na nasasaksihan ang karumihan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. At yumuyukod na rin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, sila ay tumawag sa Panginoon upang iligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, upang sila'y makalaya sa makakahawang impluwensya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila ikinubli ang kanilang pananampalataya. Sa halip ay inihayag sa mga Ehipsyo na ang kanilang sinasamba ay ang manlalalang ng langit at ng lupa, ang natatanging tunay at nabubuhay na Diyos. Binanggit nila ang mga katibayan tungkol sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan. Mula sa paglalang hanggang sa mga araw ni Jacob,
Kung kaya ang mga Ehipsyo ay nagkaroon ng pagkakataon upang makilala ang relihiyon ng mga Hebreo. Subalit sa pag-iwas na sila'y maturuan ng kanilang mga alipin, ay sinikap nilang akitin ang mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga kaloob, at sa pagkabigo dito, sa pamamagitan ng pananakot at kalupitan. Sinikap ng mga matanda sa Israel na papanatilihin ang lumulubog na pananampalataya ng kanilang mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa mga pangako sa kanilang mga ama. At ang makapropetang pananalita ni Jose bago siya mamatay, naghahayag ng kanilang paglaya mula sa Ehipto. Ang ilan ay makikinig at maniniwala. Ang iba naman, sa pagtingin sa kalagayang nasa palibot nila, ay tumangging magkapag-asa. Ang mga Ehipsyo nang marinig ang sinasabi ng kanilang mga alipin, hinamak ang kanilang pag-asa at mapanglibak na tinanggihan ang kapangyarihan ng kanilang Diyos. Binanggit nila ang kanilang kalagayan bilang isang bansa ng mga alipin. Pakutyang sinabi, "Kung ang inyong Diyos ay makatarungan at mahabagin, at may kapangyarihang higit sa kapangyarihan ng mga Diyos ng Ehipto, bakit hindi niya kayo gawing isang malayang bayan?" Binigyang pansin nila ang sarili nilang kalagayan. Sila ay sumasamba sa mga Diyos na tinatawag ng mga Israelitang hindi tunay na Diyos. Ganun pa man, sila ay isang mayaman at makapangyarihang bansa. Kanilang sinabi na ang kanilang mga Diyos ang nagpala sa kanila ng pagiging maunlad, at ibinigay sa kanila ang mga Israelita bilang mga alipin, at sila ay nagmalaki sa kanilang kapangyarihan upang mang-api at pumatay ng mga sumasamba kay Jehovah. Si Paraon mismo ay nagmalaki na ang Diyos ng mga Hebreo ay hindi makapagpapalaya sa kanila mula sa kanyang mga kamay. Ang mga salitang tulad nito ay sumira sa kalooban ng marami sa mga Israelita. Ang kalagayan ay naging tulad sa sinasabi ng mga Ehipsyo. Totoo na sila'y mga alipin, at kinakailangan pagdusahan ang anumang ipataw sa kanila ng kanilang malulupit na mga tagapag-atang. Ang kanilang mga anak ay pinaghahanap at pinatay, at ang sarili nilang mga buhay ay pawang kabigatan. Ganun pa man, sila ay sumasamba sa Diyos ng langit. Kung si Jehovah ay tunay na higit sa lahat ng mga Diyos, tiyak na hindi niya sila iiwan sa pagkaalipin sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Subalit, yaong mga tapat sa Diyos ay nakababatid na ang dahilan noon ay ang pagtalikod ng Israel mula sa Kanya dahil sa kanilang hilig na mag-asawa ng hindi kumikilala sa Diyos, kaya't naakay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't pinahintulutan ng Diyos na sila ay maging mga alipin, may katiyakan nilang pinasigla ang kanilang mga kapatid at di magtatagal kanyang aalisin ang pamatok ng mga umaapi sa kanila. Inasahan ng mga Hebreo na magkakaroon sila ng kalayaan na walang anumang natatanging pagsubok sa kanilang pananampalataya o anumang pagdurusa o kahirapan. Subalit hindi pa sila handa upang mailigtas. Maliit ang kanilang pananampalataya sa Diyos at hindi handa upang pagtiisan ang kanilang mga paghihirap hanggang makita niyang panahon na upang gumawa para sa kanila. Marami ang nasisiyahan na manatili sa pagkaalipin sa halip na harapin ang mga kahirapang kalakip ng paglipat sa isang di alam na lupain, at ang ugali ng iba ay naging halos katulad na ng mga Ehipsyo, kung kaya't higit na gusto nila ang manatili sa Ehipto, kung kaya't hindi sila iniligtas ng Diyos sa unang pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa harap ni Paraon. Ginamit niya ang mga pangyayari upang higit pang papag-ibayuhin ang malupit na kalooban ng hari ng Ehipto
at upang ihayag ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Pagkakita sa kanyang katarungan, kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig, kanilang pipiliin ang iwanan ang Ehipto at ibigay ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa kanya. Ang gawain ni Moises ay naging hindi gaanong mahirap kung di dahil sa marami sa mga Israelita ang naimpluwensyahan ng ganun na lamang kung kaya't ayaw na nilang umalis sa Ehipto. Inutusan ng Panginoon si Moises na muling magbalik sa mga tao at ulitin sa kanila ang pangako ng pagliligtas na may sariwang katiyakan ng kalooban ng Diyos. Siya ay humayo ayon sa iniutos sa kanya, subalit sila'y hindi nakinig. Ayon sa kasulatan, hindi sila nakinig dahil sa yamot at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. At muli ang utos ng Diyos ay dumating kay Moises, "Pumasok ka, salitain mo kay Paraon na hari sa Ehipto, na kanyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel." Sa pagkasira ng loob ay tumugon siya. "Narito ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano ngang si Paraon ay makikinig sa akin?" Siya ay pinagbili ng isama si Aaron at humarap kay Paraon, at muling hilingin na kanyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel. Siya ay binalaan na hindi papayag ang hari hanggang hindi hinahatulan ng Diyos ang Ehipto at ilinalabas ang Israel sa pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Bago ilapat ang bawat salot, ilalarawan ni Moises ang likas noon at ang mga ibubunga, upang maaring piliin ng hari na iligtas ang kanyang sarili mula doon kung kanyang nanaisin. Ang bawat parusang tatanggihan ay susundan ng higit na malalang parusa, hanggang ang mapagmalaki niyang puso ay mapababa at kanyang kilalanin ang manlalalang ng langit at ng lupa bilang siyang tunay at buhay na Diyos. Bibigyan ng Panginoon ng mga Ehipsyo ng pagkakataon upang makita kung gaano kawalang kabuluhan ang karunungan ng kanilang malakas na lalaki. Gaano kahina ang kanilang mga Diyos kapag lumaban sa mga utos ni Jehovah. Kanyang parurusahan ang mga Ehipsyo dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at upang patahimikin ang kanilang pagmamalaki sa mga pagpapalang tinanggap sa mga Diyos nilang walang pakiramdam. Luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang pangalan upang marinig ng ibang mga bansa ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at manginig sa kanyang makapangyarihang mga gawa, at upang ang kanyang bayan ay maakay mula sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at magkaloob sa kanya ng dalisay na pagsamba. Si Moises at si Aaron ay muling pumasok sa marilag na bulwagan ng hari ng Ehipto. Doon napapalibutan ng matataas na haligi at nagniningning na mga palamuti, magagandang pintura at inanyo ang wangis ng Diyos-Diyosan sa harap ng hari ng pinakamakapangyarihang kaharian noon. Tumindig ang dalawang kinatawan ng inaliping lahi upang ulitin ang utos ng Diyos tungkol sa pagpapalaya sa Israel. Ang hari ay humiling ng isang kababalaghan bilang katibayan ng pagkakasugo sa kanila ng Diyos. Si Moises at Aaron ay hinamon kung ano ang gagawin sakaling magkaroon ng ganoong kahilingan. Kaya't kinuha ngayon ni Aaron ang tungkod at inihagis iyon sa harap ni Paraon. Iyon ay naging isang ahas. Ipinatawag ng hari ang kanyang mga marunong at mga manghuhula na inihagis ang bawat isa ang kanyang tungkod at nangaging ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. At ang hari higit pang pinagtibay ang kanyang kapasyahan.
ay nagsabing ang kapangyarihan ng kanyang mga mahiko ay makapangyarihan din tulad ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron. Pinaratangan niya ang mga lingkod ng Panginoon bilang mga manlilinlang at nag-akalang ligtas ang kanyang sarili sa pagtanggi sa kanilang mga kahilingan. Ganun pa man, bagamat tinanggihan niya ang kanilang pabalita, siya ay pinigilan ng kapangyarihan ng Diyos sa pananakit sa kanila. Ang kamay ng Diyos at walang lakas ng tao o kapangyarihang taglay ni Moises o ni Aaron ang ginamit sa milagrong ipinakita nila sa harap ni Paraon. Ang mga kababalagang iyon ay inihanda upang papagpaniwalain si Paraon na ang dakilang ako nga ang nagsugo kay Moises. At katungkulan ng hari ang pahintulutang umalis ang bayang Israel upang mapaglingkuran nila ang buhay na Diyos. Ang mga mahiko ay nagpakita rin ng mga kababalaghan sapagkat hindi nila ginawa iyon sa pamamagitan ng sarili nilang kakayanan lamang, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanilang Diyos. Si Satanas na tumulong sa kanila sa paglaban sa gawa ni Jehovah. Hindi tunay na ginawa ng mga mahiko na ang kanilang mga tungkod ay maging ahas, subalit sa pamamagitan ng mahiko at tulong ng dakilang manlilinlang, nagawa nila ang ganong itsura. Wala sa kapangyarihan ni Satanas ang gawing mga ahas ang mga tungkod. Ang prinsipe ng kasamaan, bagaman taglay ang lahat ng karunungan at lakas ng isang nahulog na anghel, ay walang kapangyarihang lumalang o magbigay ng buhay. Ito ay para lamang sa Diyos. Subalit ang lahat ng nasa kanyang magagawa ay kanyang ginawa. Siya ay gumawa ng isang huwad. Sa paningin ng tao, ang mga tungkod ay naging mga ahas, at ang ganon ay pinaniwalaan ni Paraon at ng kanyang mga kasama sa palasyo. Ang anyo ng mga yaon ay katulad ng hugis ng ginawa ni Moises. Bagaman ipinakain ng Panginoon sa tunay na ahas yaong mga hindi tunay, maging ito ay itinuring ni Paraon hindi bilang gawa ng kapangyarihan ng Diyos, kundi bilang bunga ng isang uri ng mahiko na higit na mahusay sa mahiko ng kanyang mga lingkod. Nais ni Paraon na bigyan ng katuwiran ang kanyang katigasan sa pagtanggi sa iniuutos ng Diyos. Kung kaya't naghahanap siya ng mapagbabatayan ng kanyang pagwalang halaga sa kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ibinigay ni Satanas sa kanya kung ano ang kanyang ninanais dahil sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng mga mahiko. Ginawa niyang isipin ng mga Ehipsyo na si Moises at si Aaron ay pawang mga mahiko at mga manggagaway at ang mensaheng inihatid nila ay hindi maaaring ituring na nanggaling sa isang higit na makapangyarihang kinapal. Kaya't natupad ang layunin ng huwad na ginawa ni Satanas, ang palakasin ang loob ng mga Ehipsyo sa kanilang paglaban at pinapamatigas ang puso ni Paraon laban sa paniniwala. Nais ding papanghinain ni Paraon ang pananampalataya ni Moises at ni Aaron sa banal na pinagmulan ng kanilang gawain upang ang kanyang mga kasangkapan ay manaig. Hindi niya gustong ang mga anak ni Israel ay maalis sa pagkaalipin upang maglingkod sa buhay na Diyos. Subalit ang prinsipe ng kasamaan ay may higit pang malalim na layunin sa pagpapakita ng kanyang mga gawa sa pamamagitan ng mga mahiko. Alam niya na si Moises sa ginagawang pagpapalaya sa mga anak ni Israel mula sa pagkaalipin ay kumakatawan kay Kristo na magpapalaya sa sangkatauhan mula sa pangingibabaw ng kasalanan. Alam niya na kung si Satanas ay mahayag, makapangyarihang mga kababalaghan ang papangyarihin bilang patotoo sa sanlibutan na ang Diyos ang nagsugo sa kanya. Si Satanas ay nanginig sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggaya sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises.
Inaasahan niya hindi lamang ang paghadlang sa pagpapalaya sa Israel, kundi pati ang magkaroon ng impluwensya sa mga darating na panahon na sirain ang pananampalataya sa mga milagro ni Kristo. At upang patatagin ang sarili niyang kapangyarihan at mga pag-aangkin, inakay niya ang mga tao upang maniwala na ang mga milagro ni Kristo ay bunga ng kakayanan ng tao o ng kapangyarihan. Sa maraming mga isipan, kanyang sinisira ang pananampalataya kay Kristo bilang anak ng Diyos at inaakay sila upang tanggihan ang mabiyaya niyang mga alok ng awa na nasa panukala ng pagtubos. Si Moises at si Aaron ay inutusang pumunta sa tabi ng ilog sa kinaumagahan, kung saan ang hari ay malimit nagtutungo. Ang masaganang pag-agos ng ilog Nilo bilang pinagkukunan ng pagkain at kayamanan para sa buong Ehipto, ang ilog ay sinasamba bilang isang Diyos, at ang hari ay pumaparito araw-araw upang magdasal. Dito ay muling inulit ng magkapatid ang mensahe sa kanya, at kanilang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig. Ang binabanal na ilog ay naging dugo, ang mga isda ay namatay, at ang amoy ng ilog ay bumaho. Ang tubig sa mga bahay, ang nakatabi sa mga banga, ay naging dugo rin. Subalit ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto. At si Paraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. Sa loob ng 7 araw ang salot ay nagpatuloy, subalit walang anumang ibinunga. Muli ang tungkod ay itinaas sa mga tubig at ang mga palaka ay nagsiahon mula sa ilog at kumalat sa buong lupain. Pinuno nila ang mga bahay, pumasok sa mga silid tulugan at maging sa mga pinaglulutuan ng tinapay at pinagmamasahan. Ang palaka ay tinuturing na banal ng mga Ehipsyo at hindi nila iyon pinapatay. Subalit ang malansang peste ay hindi na nila ngayon matiis. Kanilang kinalatan pati ang mga palasyo ni Paraon, at ang hari ay hindi nakapagpigil sa pagpapaalis sa mga iyon. Ang mga mahiko ay nakagawa rin ng kamukha ng mga palaka, subalit hindi nila mapaalis ang mga iyon. Nang makita ito, si Paraon ay parang nabagabang. Pinatawag niya si Moises at si Aaron at sinabi, "Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon." Matapos ipaalaala sa hari ang dati niyang pagmamalaki, humiling silang magtakda ng panahon kung kailan sila dadalangin alisin ang mga salot. Tinakda niya ang sunod na araw. Palihim na iniisip na sa loob ng panahong iyon, ang mga palaka ay kusang mag-aalisan at maililigtas ang kanyang sarili mula sa mapait na kahihiyan sa pagsuko sa Diyos ng Israel. Ganun pa man, ang salot ay nagpatuloy hanggang sa panahong itinakda. Nang sa buong Ehipto, ang mga palaka ay nangamatay at ang kanilang mabahong mga bangkay na naiwan ay nagparumi sa hangin. Maari sanang pinanauli ng Diyos sa alabok ang mga iyon sa isang sandali. Subalit hindi niya ito ginawa. Baka pagkaalis sa mga iyon, ay sabihin ng hari at ng kanyang bayan na iyon ay gawa lamang ng panggagaway o pangbabalani, tulad ng ginawa ng mga mahiko. Ang mga palaka ay nangamatay at tinipong nangakabuntod. Sa pamamagitan nito, ang hari at ang buong Ehipto ay nagkaroon ng katibayang hindi nila maitanggi nang walang kabuluhan nilang filosofiya, na ang gawang ito ay hindi ginawa sa pamamagitan ng mahiko, kundi bilang isang hatol mula sa Diyos ng langit. Nang makita ni Paraon na may pahinga ay pinapagmatigas ang kanyang puso. Sa utos ng Diyos, itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at ang alikabok ng lupa ay naging kuto sa buong lupain ng Ehipto.
Tinawag ni Paraon ang mga mahiko upang gawin din iyon, subalit hindi nila magawa. Ang gawa ng Diyos ay ipinakitang higit sa gawa ni Satanas. Inamin ng mga mahiko, ito'y daliri ng Diyos, subalit ang hari ay hindi pa rin nakilos. Ang pakiusap at babala ay walang nagawa. At isa pang hatol ang pinarating. Ang oras ng pagdating noon ay tinakda upang huwag masabing iyon ay nagkataon lamang. Pinuno ng langaw ang mga bahay at kumalat sa lupa. Ano pat nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong na langaw. Ang mga langaw na ito ay malalaki at makamandag. At ang kanilang kagat ay lubhang masakit para sa tao at sa mga hayop. At gaya ng pagkakasaad, ang salot na ito ay hindi umabot sa lupain ng Goshen. Si Paraon ngayon ay nag-alok na kanyang pahintulutang maghain ng mga Israelita sa Ehipto, subalit tumanggi silang tanggapin ang ganong kondisyon. Hindi marapat na aming gawing ganyan, wika ni Moises. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuhin? Ang mga hayop na ipahahain sa mga Hebreo ay kabilang sa mga itinuturing na banal ng mga Ehipsyo. At gano'n na lamang ang paggalang nila sa mga hayop na iyon, na ang pumatay ng isa hindi man iyon sinasadya, ay isang krimen at marapat parusahan ng kamatayan. Imposibleng makasamba ang mga Hebreo sa Ehipto na hindi ikagagalit ng kanilang mga Panginoon. Muling hiniling ni Moises na sila'y pahintulutang maglakbay ng 3 araw tungo sa ilang. Ang hari ay sumang-ayon at nakiusap sa mga lingkod ng Diyos na idalangin ang salot ay maalis. Ipinangako nilang gagawin iyon, subalit binabalaan siya sa panlilinlang sa kanila. Ang salot ay inalis, subalit ang puso ng hari ay pinagmatigas sa pagiging mapilit sa paglaban at siya'y tumanggi pa ring sumang-ayon.